Darwin Eklio Senior. Ayan, magandang umaga din po. Dr. Wesley Rizal, Apo Buda, Prinsesa, Prinsipi, sa makita-bilog na kita sa ilalim ng nita sa may buhay-walang buhay. Kayo po ang Diyos na buhay, aming tubig lupa po, kayo ang boses namin, kayo ang buhay namin, na kami ay ulibong sa batas sa Israel po. Dahil napakaswerte na po namin, Ama, na kami ay buhay na nandito po kami, na isa na po kami kapartikular sa justisya po. Justice po, wala po kami pasalamat po, Ama, na wala na ang karapatan ang sakit ka na tayo sa among kinabuhi po, na kami ay ulibong sa Israel po. Sa batas po, God is justice. Wala na ang kami kasalamat po. Salamat din sa iyong mga kasi Jesus. Ikaw ang may likha. Yan, magandang umaga muli sa buong daigdig, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, sa administrasyon po ni President Marcos, Junior President. Ayan po, magandang umaga po. Ayan, dahil ang Pilipinas na lang po ang may justisya, ang Pilipinas na po ay supreme. Ayan, ang buong daigdig ay under sa management sa Federal Government of the Philippines po. God is justice po. Naya na nga po, Ama, ang Supreme Court, may sulat na nga po sa Federal Government of the Philippines po, member sa Federal na criminal civil case sa Pamilya Ladraca. Ayan, dismiss na nga po in 72 hours, transfer sa kustodiya sa Federal Government of the Philippines po. God is justice po. Wala nang lang pasalamat po. Iniwan mo. Ikaw ang may likha, nitong langit, ang ng lupa. Ikaw ang siyang alpha at omega. O Jesus, dakila ka. God is justice, hallelujah, thank you so much po, Ama, sa araw na po, sa adlaw ng Domingo po. Nandito nga po kami para sa pagpuri, sa pagpasalamat, nagpangkini, araw-araw na po. Ayan, tuwing linggo po, para pag-usapan po namin po, Ama, dito sa Federal Government of the Philippines po, ang kapayapaan, ang justisya na buhay na walang hanggan po. Dahil naangkin na nga po namin ang kalayaan ng kapayapaan, buhay na walang hanggan, justisya sa administrasyon po na President Marcos Jr. President po, na sila ay under sa management sa Federal Government of the Philippines po, dahil ang Federal Government of the Philippines po, pro-government na po tama, hindi anti-government. God is justice po, dahil sa pagmulagula po, Honorable Dr. Higuera na walang ayan sa Supreme Court sa Aprilo, kaya nagkaroon siya ng corresponding sa Supreme Court na po. God is justice po, walang kasalamat. Ito na nga po, nag-consiste na nga po ang lahat ng pagkasasibilo po. Pagdating sa April po, na sila ang promote assisting nga lang po ang ini Francis Government, even the Supreme Court po. President Tan Tolongan po. Dahil ito na nga po, matuman na po ang pinapagod Ama din sa kalibutan para lang sa langit. Justice is God, God is justice po. Walang kasalanan. Espiritu mang-aaliw ng puso ko. Na wala nga development sa sisteman o sa government, private o public po, na walang prior informed consent po sa Federal Government of the Philippines o sa rightful owner, kung sino nga po ang rightful owner po. Naalala nga po, ang ganiti po, ayan, sa aming tribo, na sa aming mga lupa ay lahat occupancy certificate nga po, na si Dahila po ang may karapatan at issue po niya. Dahil nga po sa batas sa Ipralo po, dahil nga po sa Federal Government of the Philippines po, na siya lang din po ang may authority, mag-issue ng diplomatic immunity sovereignty, na exemption po tayo sa mga ini-mandatorious authority sa government po. Federal Government of the Philippines lang din po
ang may authority po niya. God is justice po. Ikaw lamang ang Diyos, mahal ka ang lahat. Ikaw lamang ang Diyos, akong ikaw, oh Jesus, dakila ka is justice. Maraming pasalamat kami. Ito nga, napapasaya po namin, Ama. Bawat ang pagkakapanghinaan, wala mang excuse sa buhay po namin para sa pagpuri at pagpipig pagpasalamat sa walang katapusan pagpasalamat po. Ganun man sa gamas sa tagiya sa bahay, Jesus Christus, salamat din po sa pasasistan po na natanggap po namin araw-araw sa ating mga nandun po. God is justice. Sige po, tandaan po natin na ang Diyos na nga po ang mag-aaral sa atin na tayo ay ulipon sa batas sa Ikralo po. Ikralo is the Bible of the gods, justice is God, God is justice. Sige po. Salamat sa'yo aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag na araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pamilinas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Espiritu Banal, salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang pagbabayo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas
sa huling sandali ng aming buhay. Magsasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan, magsasalamat. Ako sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Magsasalamat sa iyo, magsasalamat sa iyo, magsasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning po sa ato tanan. Sige, God is justice po. God is justice. God is justice po. Walang hanggang pasalamat po. Sa mga ganito, ayan, pwede na kita mangingkod. Ayan, makinig sa information, dissemination na po sa batas, sa Ipralo. Ipralo is the Bible of human rights. Justice is God. God is justice po. Dahil ito nga, napaka-importante nga po sa adlaw ng Domingo. Ayan, tuwing linggo dito sa Federal Tribal Government of the Philippines po na dapat nandito po talaga tayo lahat. Na tayo, member sa Federal Tribal Government of the Philippines po. Yung nandito sa malalapit. Yung sa malalayo, andyan ang live ni Bailor Desintante para makinig sa information dissemination sa batas sa Ipralo na kung gaano ka-supreme ang Federal Tribal Government of the Philippines po. Dahil ang Federal Tribal Government of the Philippines po, gobyerno po ito. Gobyerno sa tribo. Ito yung totoong gobyerno po. Tayo po yung tribo po. Na tayo, andyan ang diplomatic immunity, sovereignty, ayan na exemption tayo sa any mandatorious authority sa government po. Dahil hindi naman tayo mag-aral na para magaling tayo mag-explain about sa batas, dahil yun na nga, na-repeal na supersede na inconsistent na nga ang lahat ng batas sa sibilo pagdating sa Ipralo po. Ayan po. Acceptance of reality lang na andyan ang diplomatic, ipakita lang natin yan. Hindi na po natin kailangan magsalita po. Hindi na po natin kailangan mag-explain, pero nandito pa rin, nag-explain pa rin. Ganito tayo kamahal sa Panginoon po. Opo. Alin ang gusto natin? Doon tayo sa church, na ang church, yung mga church na yan, ayan, lapses pagdating sa Ipralo, indigenous religious group to avoid lapses of Ipralo, na yan mga religious group, criminal yan. Yan yung mga totoong criminal na religious group. Kaya magnilay-nilay tayo, tribo. Ano may Diyos dyan na nandyan nakaproteksyon sa atin? Na thousand kung tayo mag-abuloy, mag-donate. Dahil yung religious group na yan, mga church na yan, like Katoliko, kung ano pang mga religious group na yan, yan po, kontrolado yan ang politiko din. Nagpapakontrola din sa politiko yung mga yan. Sa mayayaman, sa negosyo na yan. Hindi nga nagtatax yung mga religious group na yan. Kaya darating ang panahon, yung mga religious group, mga simbahan na yan, ipag-iba yan sa Federal Tribal Government of the Philippines. Kasi
Kasi tag-impunan natin sila sa strict compliance na mag-comply sila para maiwasan ang korupsyon, personal interest na kontrolahin tayo ng nandyan sa politiko. Tapos nandun pa rin tayo simba kung ano pa nagpaniniwalaan natin dun sa mga church na yan, sa mga abogado na yan, judge na yan. Hindi po magsasalita ng matino yung mga abogado dyan sa Federal Tribal Government of the Philippines po. Kung ano ang ipralo po, hindi po yung magsasalita. Anong dahilan pa para mag-attorney sila? Anong dahilan pa na mag-judge sila? Ano pang i-judge nila kung sasabihin nila na ang Federal Tribal Government po yan? Supreme yan, na kayo ay diplomat exemption na kayo sa inimandatory authority sa government yan. Walang iniahensya sa government na magdesisyon sa karapatan po natin, even na Supreme Court po. Ako na po mismo witness sa sarili kong karapatan. Ayaw natin yung tayo ang makontrola sa hangin, tubig, lupa, apoy, na once na mo-adapt kita sa batas, kaya na natin sila patahanin. Dahil supreme nga tayo, dahil yan mga hangin, tubig, lupa, apoy, na yan ang proses natin, na yan ang buhay natin. Sila ang proses natin, yan na tayo ay ulipin sa batas. Kung may tuklo tayo, dahil nga nakasala tayo dahil sa mga injustices, andyan na po ang batas. Akseptahon lang natin ang sarili natin na nagkasala tayo, andyan. Adapt kita sa batas sa April, wala nang pintayan mga yan, tuklo na yan. Yan, mga negosyante na yan, yung pag-aaral na yan, tuklo yan. Tingnan mo kung ano-ano na naman ang mga pakukyab na nandyan sa pag-aaral na yan, kung anong mga, ano na yun, pinaka-highs na cum laude, kung ano-ano ulit. Just na nga po mismo nagsalita, nung nag-representative ako sa TAPA, sabi ko, Senior Ruiz, kung ano ang decision po namin, dismiss in 72 hours, transfer sa kustudiya sa federal, yung po ang decision nyo dahil may criminal liability po kayo. Ano sabi ng Diyos? Paano may pinag-aralan namin sa Yelsudo? Diba? Nandyan na rin kayo, nag-aral na rin kayo, kaya tayo mga magulang, talagang dapat i-disseminate natin sa anak natin ang batas po. Disseminate talaga natin yan, kasi once na makontrola na tayo na nakasulat, tulad yung mga yung pag-aaral na yan, yan ang nagpapahirap sa ating tribo yan, mga negosyante na yan. Kaya tingnan mo, nagawa nilang gumawa ng illegal para lang lumago ang negosyo nila. Tingnan mo, nung napunta dito sa akin. Bakit nasulog yung negosyo mo, ganito, tatlong negosyo daw nasulog yan. Tapos nga, nag-ano nga siya, nag-LOC siya ng 40,000 cash nung diba ko, nandito siya siguro nakinig. Sabi ko, magpunta siya dito. Doon sa Butuan. Doon siya sa Butuan nag-LOC. Hinaras talaga doon. So, hindi pa siya nakaposisyon dyan sa tapat sa hospital sa Butuan. Nung hindi napunta na siya dito, ngayon tapos sabi niya ganito, para daw may ebidensya siya, sabi niya. Nalilibid din siya. Sabi ko, wala ka naman magagawa kung magkaso ka pa sa akin. Sabi ko, sabi ko kasi kahit magastos tayo dito ng bilyon para sa karapatan natin na wala ng karapatan, ang sakit kamatayo, mga discrimination sa sarili natin, bakit hindi? Sabi ko, yung tinitirahan mo, may kaso ka pa lang, sinasabi mo wala na. So dapat mandatory yan, kay LOC yan. Para exemption kayo sa mga ini-mandatory dyan sa gobyerno na sinasabi nyo, nagtatax kayo ng 8,000 kada tuig. Sabi ko, yung tinatax nyo sa kada tuig na tax sa permit sa inyong tindahan, madagdag na yung sa negosyo nyo. Kita mag-buot pili ato i-permit, dyan tayo mag-permit sa kapitan, hindi sa city, para yung kapitan magtrabaho ng matino, para i-assist din tayo ng kapitan dito sa bawat barangay. Nagtatax tayo Diyan sila nabubuhay sa ating taxes Tayo tribo Diba? Hindi. Sabi ko, ano ba talaga gusto mo? Lupa, andyan may lupa tayo, andyan sa tapat. Ang lawak niyan. Pero unahin mo muna kung saan ka nakatira, unahin mo yung tinirahan mo na, pag may legality yan. Hindi yung parang gusto na limuhak po ng kalibutan.
Yung ko nga ganun. Nanonood daw siya ng live tapos walang mga diplomatic. Hindi po kayo dito pwede magpunta na walang diplomatic ID po. Yan po. Kaya kung may diplomatic kayo, lagyan nyo ng ID picture po. Dahil yan po ang hanapin ngayon sa gobyerno. Buong daigdig. Hindi lang Pilipinas, kaya tingnan mo si Giserian Bonanza. Diba? Dahil sa diplomatic immunity, doon sa Riyadh, ikinulong ng 5 taon. Inuwi dito sa federal, alas 10 ng gabi ng uwa. Ito po yun. Huwag na natin guluhin sarili natin. Andiyan na ang kalayaan ng kapayapaan, justisya ng buhay na walang hanggang na tayo yun ang mag-adapt. Hindi yung idepende natin ang sarili natin sa mga kusino yung mga Hudiyo dyan, sa paligid mga injustices. Ay ano, paluhos ko raw si Duterte, paluhos ko raw si Sara, paluhos ko raw si Presidente, si Tumlaw, si Barbara Silindo, si Kagawad Konsehal sa City. Pero yan, God is justice. Medyo masaya na ako dahil wala na masyadong discrimination tatay dito sa Surigao. Na diba ikaw po, Elias? Ito si Elias Jagtin dyan sa Rizal. Talagang nagsasalita siya. Sipin mo mga attorney judge nandyan ang posisyon. Sila ni Mayor Dumlaw. Ayan, mga polis. Ayan, nagsasalita si ating chieftain sa Rizal. Kung na ang Surigao is ancestral na under sa management sa federal po. Non-legal itong progrado ko sa certificate. Tapos sabi, ano, kumusta dyan? Medyo wala na daw, pero andyan may nagbahay, mga pulis daw. Kaya yung mga pulis na yan, papakainin natin yan. Dahil walang mga pira yan, dahil mga barabas yan. Itingnan mo, katakot-takot yung problema sa Surigao, sa legality natin, sa buong daigdig. Andyan pa rin ang kanilang mga personal interest, palakasan system. Ayaw ng legality, gusto nila illegal. Ngayon, mabahay kayo dyan, ipipilit nyo dyan. Yan dyan sa tapat mo. May ano na yan, may endorsement, may ano na yan, ano ba yung tawag? May plano na yan dyan. Andun na yan, nakapasa na yan kayo ng Rabunda, Pagyawa na Hulaga yan sa Federal Tribal Government. Yung area na yan dyan, 33 hectares yan. May development yan dyan. Housing project po. Yung sa tapat na Belier Rodes. Housing project yan dyan, 33 hectares yan, alam ko yan. May mapping na yan. Ngayon, kayo mga pulis, bumili kayo ng lupa dyan, develop kayo ngayon, ikikibain kayo, milyon ang gastos nyo, hindi pa kayo ma-priority sa kung anong development sa Federal Tribal Government of the Philippines po. Ang housing natin is 5.5 million ang fairness na yan. Yan po, ang lahat ng may diplomatic immunity din po. Yan lang po ang makapasok sa convenience store na kumplito na lahat yan. Dahil ito ang ating garantiya, ang ating diplomatic, dahil 52 million yan, individual kaya mag-imbis ang any country sa Pilipinas. Kaya sa ating tribo. Pero wala naniniwala. Andiyan si Nancy Sito, hindi yan humaharap sa korte. Sinusununan. Kung siya ay ganun din, may search warrant pero hindi hinuli. Dahil indigenous people rin ba si gobyerno po ito, walang pwede mag-intervene sa jurisdiction ng tribo na under sa management sa federal na sa ngayon ay administration na ng tribo. Republic of the Philippines Administration of Justice. April 1, 1997. Justice is dead, God is justice. O diba? Atin na ang administration po ngayon. Tayo yun, mag-implement sa sarili natin dahil si Ferdinand Marcos Jr. President, assisting lang po yan. Hanggang kailan ako magpaintindi. Sige, tingnan natin, hahanapin nyo kung nasaan ang nag-disseminate. Saan natin maririnig, ano ba itong buhay na ito, nasaan ang kalayaan ng kapayapaan? Tingnan mo, ang organisasyon na maisog. Tingnan mo, mga honorable, may mga pinag-aralan. Siguro may mga cum laude pa doon. Kung ano pa, mga attorney pa o judge pa. Diba? Kasi mayayaman eh. Nagsisigaw na saan daw ang kalayaan.
nasaan ang warrant ni ba? Wala. Ang ating legality sa ating ancestral land occupancy certificate. Andyan, para wag tayo ma-discriminate na kapitbahay lang natin, kagawad pa lang ma-discriminate na sa atin. Dahil kagawad siya, dahil tanod pa nga lang eh. Ma-discriminate na eh, dahil under na sa barangay Sabang 3 eh. Hindi ba ganun lang ganun eh. Ganun tayo eh. Ito, information dissemination nga lang. Ito po yun, kaya manilay-nilay po tayo. Kaya andyan na ang ating gini-counters po. Kaya magulat na lang sila. Pag na yung mga sundalo na yan, ay lagot kayo. Ang hanapin po, diplomatic po. Kaya mamaya mag-explain si Dato Eugene Corpus Santisos kung paano niya pagsabihan ng mga pulis sa kanyang biyahe po. Tama yan, damputin nila yung nagsusuot ng mga pating. Ano pating? 7 colors? Na kunwari mga sundalo. Damputin talaga yan. Totoo yan kasi ako nga minsan noon, nung wala pa akong hostisya, pag nakakita na ako na nagsusuot na ganyan, takot na ako. Yung pala, mamasura lang pala. Yung pala, tanod lang pala. Kaya tingnan mo yung mga tanod. Akala mo kung mga sino na. Di ba? Yung dapat magputin talaga yan mga yan. Na walang batas. Kaya kayo mga tribo, huwag na rin kayo magsuot ng mga silin ka, colors, mga pating-pating na yan. Na kunwari mga sundalo. Meron dito eh. Meron dito eh. Mahambag pa pumasok. Kaya yan tuloy. Wala tuloy dito. Nagpa-diplomat yun, pero hindi ko diniplomat. Hindi ko talaga tinanggap. Hindi ko tinanggap kasi mahambog yun. Nakapatid lagi nagpupunta, nakapatid, hindi ko tinanggap talaga. Kahit asawa pa siya ng pinsan ko. Hindi ko tinanggap. Yan, kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayo hambog. Ayan, kailangan may respeto tayo, hindi naman sino man po. At sa anak pa lang, nandyan pa lang sa pamilya mo, i-respeto natin yan. Bago sa iba. Kaya dyan ka muna, pag ma-respeto mo na sarili mo dyan sa sarili mo panganay, ibig sabihin, pwede na. Buong daigdig na ligtas na na. Simple yan. Diyan pa lang sa sarili mo, ma-implement ng hustisya. Buong daigdig, maluwas na mo. Ayaw nyo ng ganun. Ayaw nyo ng ganun na kayo ang makontrola sa hangin, tubig, lupa, apoy. Diba? Sige, God is justice po. Ito po napaka-importante po. Bakit nandito tayo din linggo-linggo? Dapat talaga nandito po tayo. Huwag natin gawin excuses. Sarili natin na hindi tayo makating kasi once na hindi kita makaating, pinangunahan natin ang Panginoon. Mag-uisip natin kung ano-ano pang mga problema, kunting problema, malaki ang problema. Huwag ganun. Eh ako ka, walang pera. Hindi ako ng problema. Hindi ba? Hihingi lang ako. Nangadyo ako sa inyo. Kasi may ibibigay din ako sa inyo na walang pagkaubos. Ito po yun. God is justice po. God's justice. Kaya dapat makahanda na yan. Ibuti nga sa inyo, tuwing linggo lang kayo, ako araw-araw na disseminate. Araw-araw po. Kaya, andyan, makinig. Sabi ni Sarah, makiramdam sa paligid. Ang galit sa kapayapaan, ang galit sa bayan niya. Yun po yun. Kayo dito sa Surigao, pang-goberno dito, mag-ayos na rin kayo. Andyan, Belgium project nyo dyan, pero hindi yan magkanoy pag hindi yan under dito kay Bae. Kung sa inyo ng pera, sa inyo ng imbis na lahat inyo na, pero pagdating sa development, under yan dito. Kung hindi ko pipirmahan, katulad niya nagpamidya na si Tumlaw, dahil sa project at saka si Asura, dahil sa tulay daw. Sa tulay daw, yung tulay, diretso na Siargao, dito sa isla dyan, diretso na Surigao, may tulay na yan. Yan nga, mauna din, isa din yan. Mauna din yan. Ngayon, bago sila magsalita ng ganyan, alam ko na, di ba, saan yan, pipirma yan dito sa akin. Ako magpipirma yan eh. Ako yan, walang development yan dyan na walang, dito sa Federal Tribal Government of the Philippines. Eh ngayon, hindi kayo, puro kayo dito, pa rin hindi nyo magawang magkasi sa tribo, andyan pa rin mga kaso-kaso. Siguro hanggang ngayon sa korte, andyan pa rin.
Buti na lang nandyan si Atty. Aure, dyan sa prosecutor, na siya pinaka-hippie. Kung wala siguro sa Atty. Aure, ewan ko, napakagulo siguro bang Surigao. Nandiyan nag-respeto si Aure. Yung kaso ni Nancy, hindi na naandyan sa federal kasi dinirikta na doon sa kay Aure. Siguro inattach nilang documents, hindi natin alam, no? Inattach kasi bigla na lang may dumating na documents na dinismiss na. Ayan. Natat siguro yung mga documents ni Nancy Sitoy ni Snang doon kasi pinicturan yung LOC, diplomatic. Yun, dinismiss ni Aure. Katulad lang din kay Ampuria, si Atty. Igay, si Binil, Mario Binil, oo, na inaswang si Brian, inattach yung documents ni Brian. So pagtingin ko inattach, so hindi ko na sinagot. Kasi nandun na nakattach na eh. Hindi kung ganyan ba naman kayong attorney, hindi wala na akong trabaho. Hindi ba? Katulad niya si kay Minil, Atty. Minil. Yan ang totoong accomplishment sa Panginoon. God is justice po. Yan. So, mas natuwa ko kay Atty. Minil. Pag maayos na dito sa federal, ang development, ilang establishment dito ni Minil kay Atty. Baka naman marami din dito lupa. Nako. Kaya mag-ingat tayo nandiyan nakaposisyon sa gobyerno. Kasi may minimum po tayo sa mga lupain. 300 square meter, 100 to 300 po. Sa kapalayan, mga para sa resources, sa pagkain natin, 1,000 din ang minimum, 1,000 hectares. 1,000 square meter, 1 hectare. Ayun, yun po ang minimum po. Katulad dito kay Patak, 1,000 hectares to. Pero hindi ibig sabihin sa mga Patak. Kumbaga, ipanhatag pa sa Diyos sa mga tao. Oo, na masunod sa batas. Wala nang titulo po, cancel na po yan. Cancel na. Hindi yung ito pala, magandang umaga dyan, Ferdinand Marcos Jr. President. Itong si Tiburcio Villamor po, nag-i-issue po sa Nueva Ecija ng kuwan. Ano ito po kayo? Yung sa lupa, anong sinabi ko sa'yo? Parang yung magtataks ka sa lupa. Amilyar? Ano yun? Yung basta nagbibigay siya ng authority sa bawat leader niya na parang mag-tax ba sa lupain? Amilyarado? Yun. Ngayon, nag-i-issue siya. Tapos hinihingian nila ng 15,000. Kaya yan, andyan nga, ang kahit organisasyon, andyan may investigation din yan. Dahil maraming nagsalita na sila ng Pilipinas. Wala na po. Wala na yung sinasabi si Tiburcio na siya ang iniwanan ng yaman. Hindi po totoo yan. Administrator lang yan siya. Ngayon, nandun na sa management sa federal po. Dahil ang tribo po ang may-ari ng yaman po. Kaya ayan, unahin natin ang ating ancestral land na mabigyan ng justisya po na legality po lang document sa certificate po. Nasibae lang po ang may authority niyan. Hindi si Tiburcio po. Kaya ito po. Andiyan rin naman, may nanonood rin naman. Kasi Tiburcio, friend kami. Nagsisend nga sa akin ng mga kung ano-ano, pero hindi ko naman pinapansin talaga. Yun po. Na mga tauhan ni Tiburcio, andyan na sa account ko rin. Na rin kami, friend na rin kami. Nagtaka na nga lang din ako, nandyan na yung lahat ng sakot. Tiburcio, nandyan na sa account ko, friend na kami. So, ayan, hindi po pwede yan po. Na sinasabi niyang siya ay may immunity. May immunity po kayo, pero kung illegal naman ginagawa niyo, nagputin po kayo. Hindi ibig sabihin na diplomat kayo na hindi kayo gagaputin na illegal naman ginagawa niyo po. Ay,
yan, may immunity kayo, diplomat kayo, ibig sabihin, andyan ano nyo? Kumbaga, kayo isa lang sa katarungan na legality po ang ginagawa nyo. Hindi ganyan eh. Wala kayong authority yan eh. Yan mga Torrens title na, wala na po yan. Andyan na yan sa management. Kaya Torrens title pa yan, 110, kahit decree pa yan. Wala na po yan. Andyan na po tayo ngayon sa federal. Land occupancy certificate po ang legality po. Yan po. Kaya nga, may kasiguruhan na po tayo sa Pilipinas. Kaya ang investor natin, nandiyan na rin, may kasiguruhan na rin. Kaya nandito na sila po. Araw-arawin na lang po. Kaya ang gawin po natin, magpuri, magpasalamat na lang po, tas linggo na lang nandito dapat tayo, pero wala pa rin tayo. Ginagawa pa rin natin excuses sa Panginoon. Pinangunahan na naman natin ang Panginoon. Magpasalamat lang. Pasalamat nga kayo eh. Saan kayo magpunta? Alis-alis kayo sa banyo. Ako, nandito lang talaga ako sa federal. Kung mag-alis-alis, wala akong trabaho, kundi ito lang. Kung mayroon dyan ihatid na bigas, ulam, salamat. Kung wala. Wala na. Di kayo, buti pa kayo. Kapag hanap buhay pa kayo. Tapos pagdating ng linggo, di pa natin magawa. Hindi ba? Kaya tingnan mo si Ibuloy. Di ba? Sinasabing templo sa Diyos, sinasabing Diyos, sinasabing bilyonaryo o ano siya. Di ba? Nasaan siya ngayon? Wanted. Ano ba yung Diyos dyan? Kayo, dapat, tama yan. Kayo dapat salamin sa katawan. Ang situation reality, dapat magpa-recognize kayo. Katoliko, magpa-recognize sa federal. Saksi ni Jehovah. Tingnan mo yung Iglesia ni Cristo. Malaking templo din yan yata. Ang alam ko, di ba? Tingnan mo. Napag-LOC ang kanilang Diyos, binigyan nila ng LOC, magkano yung binayad? 100,000 dito sa federal. Dahil sabi ng attorney nila, advisor nila na attorney dun sa nasyonal, dako kung ano yun, attorney na advisor nila sa kanilang church. Sige, kumuha ka ng LOC kasi yan ang legality ngayon. Tingnan mo. Kung ito naman, bumalik dito. Dahil si attorney na nagsabi na pumunta ka sa federal dahil na makakatulong sa'yo. Kasi member to noon eh baliwala. Kaya ngayon, nandito na siya. Kaya this po. Kaya yan. Yan. Positive ang ating isip. Gusto natin, hingin lang natin sa Panginoon yan. Kaya kung magdasal kayo, tag-iya sa bahan, gracias. Salamat po sa mga kasasas natin. Yan po. Banggitin nyo talaga, tag-iya sa bahan, gracias. Ihatag sa amo, mga Kristyan, ang pagkapanginahanglan sa matag-adlaw. Salamat po. Gracias. Ayan lang. Hanggang tubig lumapit, salamat po sa buhay. Napakagandang panahon. Tingnan mo yung pagkagandang panahon, di ba? Sa umaga ng pagkaganda, justice po. Talaga naman, nandiyan na ang justisya po. Ito po ang totoong Diyos para sa yan. Magandang umaga sa ato. Tanan na yun, sabi ko, huwag kayo dito magpunta na walang diplomatic ID po. Yun po. Yung dalawa na yun, magpunta dito walang mga diplomatic ID. Hinahanap ko sa kanila, iniwan sa bahay nila. So ngayon, pinapapunta ko dito ngayon, alam nila ngayon yan, so di na sila pwede pumasok dito. Tanggal na sila. Tanggal na, Sir Ontal, yung nag-vlog si Tata Alatraka, saka yung may kasama siya na nag-iloso dito ng 40 mil, hindi na po sila pwede pumasok. Tanggal na. Tanggal na yan mga yan. Nanonood kayo ngayon, ang tigas ng ulo nyo. Sabi ko, ingat kayo na huwag kayo mag-desisyon sa espiritu. Kasi inanapan ko kayo ng diplomatic, puro kayo anak, puro kayo reklamo dito para sa personal interest nyo. Malis kayo dito. Yan, magandang umaga sa ating lahat. Justice is God, God is justice.
And so, gidapit na ako ang tanan sa pagparong ng aking isutan. Ang grasya, kalinaw ang panalangin, ug ang Dios ani ang kauban kanatong tanan. Kita po mo ang balaan, Espiritu. God is justice. 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 Praise God. Salamat sa Diyos. Malingkod kita mga kaibigan. Mayong buntag para na prinsesa, violinist na kagay pangkin. Kung may man sa tanan natong mga opisyalis, sa atong mga gwardya, sa atong tanan, nga niya karon mayong buntag na atong tanan mga kaibigan. So, nilitag na mga igsuon, ani ang usap kita nagkatigong niining unang adlaw sa simana na mao ang Domingo. Busa nilingkad na giawhag o gidapit nako ang matag usa sa pagpangandam sa atong kaugalingon. Napangayoon nato sa atong labaw na makagagahom nga diin sa balang espiritu ang lamdag sa matag usa nato ka mga panghuna-huna aron nga kiningtak nga ugayon nga atong gigamit karon kini mapuslanon ug ang tanan mga pulo o mensahe nga atong mapatalinghugan hatagan nato kini ang importansya aron nga tin-aw kini ug atong masabtan nga dili sa pagtudlo kaninyo, dili sa pagkuha og katungod kaninyo, kundi information, dissemination lamang alang kanatong tanan mga Igsoon. No? Nga ang yan, na ato kining masabtan, kay mao kini ang pinakatuyo o tumong nato sa panagtigom nato sa usa ka adlaw sulod sa usa ka semana nga ang Dios nga mao ang batas nangayo kini ug usa ka adlaw alang kaniya aron din kita makita nga nagakahiusa pinaagi sa pagsunod sa iyang balaod since time immemorial. O din ni usab nato makuha nga kita magapabilin nga madasikon ug magmalaho tayo aron nga atong maangkon ug madawat ang saad sa Dios sa iyang mga anak nga diin mao ang ganti nga kaluwasan ug kinabuhi nga walay katapusan. Busa kining higayon nato karon nga mao kini ang seremonyas o misa natong tribo nga wala kitay Bible nga mabasa kundi ikutlo nato kini sa custom in tradisyon nga nagabis kita sa libro kauban sa atong pagkatao nga mao atong utok na mula ang divine intervention mga Igsoon nga mao kini ang pinakabilinhon natong masabtan ug makinabuhian is the Bible of the tribe. Nga walay lain nga nagahatag kanato og kasiguruan sa atong panahon karon. Kay last chance na karon sa tao. Wala na'y mosunod pa mga Igsoon. Kay wala na'y mulabaw pa sa batas. God is justice. God is justice. Wala na'y mosunod pa sa batas. Dili na nato bahinon ang atong huna-huna. I-focus na nato sa atong administrasyon karon. Rarisal administrasyon
83:71. Balaod sa balaang espiritu naghiusa kini sa 4 elements, 3 personas, 7 spirit in one God. Para dili na kita magalibog pa. Nga mao kini ang nag-secure sa atong kaluwasan, material and spiritual. Musunod kita sa balaod, kung magpabilin kita sa Federal Tribal Government of the Philippines, wala tayo ang ngayang problema. Kung masunod nato ang balaod, maluwas usab ang atong espirituhan ng kinabuhi. Tungod kay kini, ang balaod sa espiritu, hangin, tubig, lupa ug kalayo. Kamatuoran pulong ug balaang espiritu, buhit na Dios nga aniya kanato karon mga igsoon. Nadili lamang ko sa katao ang mahimong instrumento sa Diyos. Kaya tinaw ang giingon ni Lord Jesus, bakit kayo nagulumihan? Kung anong nagawa ko sa daigdig nito, masigit pang magagawa ninyo. Sinampulan lang kitang naigso. Na magkinabuhin kita bis sa batas. Kaya wala ay lain, ginisgutan para sa atong kaluwasan. Batas. Para kung musunod kita sa batas, kaya kini batas sa hangin, tubig, lupa o kalayo, kaya natong manduan ang hangin. Kaya natong manduan ang kalayo. Kaya natin manduan ang tubig o ingon man ang lupa. Kung musunod kita sa iyang pamalaod, panggobyerno sa Diyos, mga kaigsoon. Pero kung dili kita musunod, dili usab kita pahatian. Di ba? Ilabi na sa individual nato ng pagkinabuhi. Tungod kay kita nagapaabot pa sa gusto nga panahon. Kung ato kini pagasundon, wala tay kanayan nga problemahon sa atong kinabuhi. Balatian, pangayuan sa tubig. Kaya ang tubig mo ang pinaka-espesyal na tamnan. Kung sa man kainit nga nagkayo na ang imong balatian, iskan kini sa tubig, mapalong kini. Sama usab sa imong sala. Na kung nagkayo na ang imong sala, iskan kini sa tubig, mapalong kini, bubugnaw kini. Tungod kay may batas na nag-secure sa itong kaluwasan. O sa napakaswerte nato nga ang balao dinhi ipakanaog sa Diyos sa atong nasod nga diin mao ang yuta nga atong natawag. Mao ka na connection. O sa wala na tayo ang ngayon pa nga problema kay usa na lang ang atong pinahuna para kita maluwas. Dili na makuha ang atong ikinahanglan nga kaluwasan ngadto sa tao. Dili na makuha ang atong ikinahanglan nga kaluwasan ngadto sa religion, asosasyon o organisasyon. Kundi tinira sa atong kaugalingon. Bis sa batas. Kaya ang batas mo ang Diyos na buhi na nag-secure sa atong kaluwasan, material at spiritual. Ug nagasaksi kini kanunay kanato adlaw ug gabi. Ug ginasusi usab ang matag usa nato ka mga kasing-kasing sa balaang espiritu. Mao kini wala kitay matago, wala kitay malimot o di pagpakama. Kay siya ang nagsaksi nato bumatag usa adlaw ug gabi. God is justice. God is justice. Mao kini mga igsoon. Busa wala na kitay ang ayan pa problema.
Kaya gikan sa napulo ka sugo 10 commandments, gihimong 7 ka sugo panahon ni Ang Noe. Hangtod na himong 3 panahon ni Lord Jesus. Karon usa na lang ka sugo. Sunda ang batas, maluwas ka mga isyu. Anak ka simple. God is justice. God is justice. Mo ka na mga kaisyo. Wala na tayo amayan pa nga problema mo kaysa gikaingon ko aduna nay kasiguruan ang atong kaluwasan ug dili lisod kaya ang kaluwasan ug ang balaod dili kini paimbisan pamatud anay kini sa atong pagkinabuhi apan ang gusto sa Dios dili ikaw magpatulog ug duha ka agalon. Kaya kung magbaton ikaw duha ka agalon, ang isa imong pagadaigon, ang isa imong pagadaot. Ug kini may panahon nga imo pa kining pagapatyan. Kung anaa kita sa Dios, barog kita sa Dios ng pamanaw. Kung atoa kita sa material o sa kalibutan, barog ngadto sa kalibutan. Kaya dili pwede hagpon nimo ang duha ka banaw dinhi sa kalibutan. Di ba? Ngunit giingon ni Lord Jesus, pag-ingon sa mga Parisiyo, magtutudlo, mubayad ba kita? Ug buhis ngadto sa Roma. Sa ingon ni Lord Jesus, atagi ako ninyo og kuwings. Paghatag og kuwings ninyo sa kinsa kining panagway kay Caesar. Sa ingon sa Dios, ang kay Caesar ihatag kay Caesar. Ang sa Dios ihatag sa Dios. Mao kini mga igsoon. Si Caesar mao ang salapi. Ang Dios mao ang batas. Salig sa Dios kay iya ang tanan. Walay dili mahatag sa Dios ang kinabuhi. God is justice. God is justice. Mao kana mga igsoon. Basta magpabiling kita sa pagkinabuhi nga magbis sa batas. Sama sa akong pag-uli nitong Lunes mga kaigsunan. Nakanilagay mo ulit na kay naman tayo mga timaan ng mga butang. Mga harianong butang nga mga inahanglan taog na kay bulsa. Mo nang hilig ko o kumuplats 7 colors. E dito na ako ibutang. So pag abot na ako ito sa mabili man siguro to, na i-checkpoint. Giharang ko. Sir. Bunong sa sir. Ikaw okay na sir. Asa man ka sir, ikaw sa July. Bawal ra ba magpatik? Kung ano man. Kaya sundalo lang ang alaw kami. Ano ko daw ko? Bawal magpatik ang tao mga injustices. Pero kung magasunod ka sa Diyos ng pamalao, walay bawal kay di mo kang salamin sa katawan. Pwede ra ba kakasuhan ni sir? Yung kudong. Kaso, sugin lang takadong. Kung kinsa man ang mukaso nako, pangayo daan mo pasaylo sa inyong pamilya. Kulubadaan ang inyong katiro. Di siga lang mata. Ko, tinuod niyo. Para mapamtukan, buhata ang inyong buhaton. Walay tribo nga pwedeng kasuhan sulod sa ancestralan. Diba? God is justice. God is justice. Walay tribo nga pwedeng kasuhan sulod sa ancestralan. Kung kasuhan ko ninyo, mahimo kamong rebuilding sa kaugalingon ninyong nasod. Diba? Nga naman, ang inyong balaod na gisunod, balaod sa langyaw, dili balaod nato. Usa, illegal intervention sa jurisdiction sa ancestralan. 72 hours, tanggalan ko ito sa inyong tao. Ito na lang ko ang ingon ng opisyal. Sige, go. O, tanawa. O, tulad kaya wala sila yung mga eksyon.
Di ba? God is justice. God is justice. Mao ka na mga igsoon. Ingana kita ka supremo. Kung magkinabuhi tabis sa batas. Ingong kulong sa inyong pagkapulis, kagalakaw ng opisyal, sa inyong pagkapulis, unsa inyong gisunod? Di ba batas? Oo, sir. So para ka masayo in consistent to Republic Act 371 Aprilo of 1997 na supersede na repeat ang tanang batas sa sibilo o corporate law. Di man ikinin ninyo. Oh, awa na. Talikod sila diretso. Oh, di ba? Ingana kita mga igsoon ka supreme. Kung bubarog kita sa atong rights, sa atong katungod bis sa batas. Walay tribo nga pwedeng kasuhan. Oh. Makita o dili makita, luwas kita. Diba? Luwas kita mga igsoon. Mao ni ay mga dokumento nato individual nga diin mao ang atong diplomatic immunity sovereignty divine commission. Nga mabuhat kita o wallet size man sa atong ibitin ug labi nito nato ipilit nato sa atong balay tulog ini sa sistema ug kaning wallet size diha na sa imong lawas kanunay kay ngano man ang diplomatic immunity sovereignty divine commission dili lamang tao ang respeto ni ani pati ang mga espiritu nga dili makita sa tao pero makita sa espiritu isa na sulod sa imong bulsa sa imong lawas. Diba? Mao kini mga igsoon. Ingana kasagrado ang diplomatic na atong kinakulitas. Tungod kay kini mao ang atong dokumento nga kita usa ka matuod nga Pilipinas. Usa ka matuod nga right honored mo nang diplomat kita. Usa ka matuod nga bahandianon sa tibuok kalibutan mo nang diplomat kita. Dokumento usab nato kana sa atong pagkahari ray na prinsipe ug mga prinsesa. Mao kanang pati ang espiritu mo respeto. Tungod kay respetado nila ang atong mga katigulangan nga diin mao ang hari ray na prinsipe o mga prinsesa na nagapuyo dinhi sa atong nasod since time immemorial nga dili pa Pilipinas ang pangalan ni ani sinunang panahon. Orang Timor. Ngang Orang Timor puloy anang kini sa mga hari, ray na prinsipe o mga prinsesa nga wala sila'y kamatayo mga igsoon. Para sila kamatayo. Nagabaton lamang o kamatayon atong mga katigulangan sa dihang gisulod na kita sa mga bansang mananakop. Ipanamastamasan kita. Ipamatay ang atong mga kalalakihan. Ipanrip ang atong mga kababayan. Ana ang pagyatak nila. O ang atong mga kabataan, ipandulaan, iitsa, amukong saririta. Ingana ang pagyatak ka nato. Iguba ang atong ginabuhing malipayon sa mga mananakop. Busa, hangtod karon nagpadayon ang ilang panyata. Wala na sila, pero ang mga kamot nagaliw. Pusag bulahan kita, kay gihayagan kita sa balang espiritu na sabta nato ang iyang balaod kag ipakanaog since time immemorial nga dito sa atong mga kanunuan nga diin mao ang mga hari ug mga reyna nga kita usab karon na ganasunod kita ang mga prinsipe ug mga prinsesa. Magpabiling kitang magmalaho tayo. Wala na kita'y kamatayon, ni bisan man ang sakit wala na katungod sa itong kinabuhi. And justice is God. God is justice. God is justice. Mao ka na mga igsoon. Aduna na kay justisya, aduna na Diyos sa imong kinabuhi. Justice is God, no justice, no God. So wala na kay kamatayon, ni bisan man ang sakit. Wala na katungod kay ang Diyos, ana-ana sa imong kinabuhi. Mga igsoon. God is justice. God is justice. Oh, praise God. Diba? Pagka malipayo nato,
malipayon kita. Kaya makalahutay kita, maabutan kita sa paghukom. Jutay na lang ang panahon. Kining ato kining paningkamutan nga aduna kitay madumog kanunay ug makita. E jutay na lang ang panahon nga daghan na unya ang mangita ug wala na sila makita. Daghan na unya ang gusto mamina ug wala na sila kapaminaw. Jutay na lang ang panahon. O sa bulahan kitang kumagmalaho tayo, kay kita ang mahukman buhi kaingon pa sa pulong sa Dios nga timan ninyo sa katapusan sa panahon. Sa paghukom adunay pipila kaninyo nga mahukmang buhi dili ang tanan mahukman patay. Kitang may justisya sa kinabuhi, mahukman mga buhi walay kamatay. God is justice. 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 Mao ka na ang mga igsi. Muna, magmaya kita kanunay. Maglitay kita kanunay. Atong litayan, ang dili maayo ng mga pulo. Atong litayan, ang dili maayo ng mga buhay. Tungod kay napakaswerte na. Napili kita sa Diyos. Yayagan kita sa Diyos. Mao kining ni kita kayo. Pero atong nakita, pudyot lamang. Kaya kung maabot na ang panahon nga mubuto ang adlaw, bulahan kita. God is justice. God is justice. So saan nato ang pagkamalipay? Walay gira na may tabo, wala. Wala may gira na may tabo. Kay kalinaw na ang katuyuan sa inahang yuta. Mao ka na nga sinaunang panahon kitaas ang espada o karon giubos na. Kay gusto na ng kalinaw, dili na kabugoy. Nga ang espada mga igsuon nga atong nakita sa atong diplomatic immunity sovereignty, mao ka na ang atong dila nga duhay sulab. Nga giubos ka na, aron dili na kita magpatakag gawi. Mapahigugsanon na kita sa pagpamulo. Mao ka na ang purpose sa pagpurpose. Ipataas ang timbangan aron magpasulabi ang atong panimbang sa atong madumog ug magina. Bago nimo uhitan tipo na kini. Ikan sa imong kasikasan. Mao kini mga igsoon. Nga ang imong pulong nga mugula kung maayong pagkatimbang constructive kini. Makalipay, makaayo, makabuhi sa tao. God is justice. God is justice. No. Kini ato na tinan. Ug iapakan usab ang ulo sa serpente. Kaning serpente bitin kini bitin. Nga sanga ug dila. Tungod kay ang sanga ug dila traidor. No? Mao kini ang sige sulsul para magamit ang imong buhay sulab. So iapakan na ang ulo, dili na kini siya makasulsol. So wala na'y kagubot. Kalinaw na ang atong bation. O wala na'y gubat pang mahitabo. Kaya kung magubat man ang laing kanasuran, pag abot din ni kanato, dili makabuto ang ilang bala. Limanin ninyo mga igsoon, dili makabuto ang ilang bala. Tungod kay sagrado ang atong nasyon. Ang hukom dinhi man pagatapuson mao ang pagbuto sa adlaw tungod sa kinaiyahan sa tao, kinabuhi sa tao. Apan bulahan kita kung moabot na ang pagbuto sa adlaw. Kay dalon kita ni Apo hangin ngadto sa kinapusuran sa dagat. Ngadto kita pagatigumon, isulod kita sa Deuterium. Kay ang Deuterium mao kana ang kaharian sa Dios sa ilalom sa dagat o sa platinum. So kan adunay ikaw sa sulod, dili ikaw masunog kay ang platinum dili kini masunog ng igsoon. God is justice. God is justice. Diba? Kinsay nakasuwito sa platinum. Diba dili masunog ang platinum? Oh, dito kita pagahipuson sa Deuterium kay ang Deuterium platinum kini. Naadiha ang dugo ug tubig
nga niagas kang Lord Jesus pagpangkaw dito sa krus. Ug diha usab kita taguan nga muulbo ang kalayo sa tibuok kalibutan mo ang gitawag nila nga Armageddon, patuputhaw pagkatanaw. Ug mausab ka na ang pagbarog sa templo nga bulawan. Kalayo ang mubuhat sa templo. Mao ka ng mga signatory karon nga naay mga bulawan dakpunon ka na. Kaya wala kitay katungod sa bulawan. Kaya ang atong ingon gold back-up batas, dili gold na literal. Kaya ang gold nga literal, butang ka na sa Dios, nga mao ka na ang dugog sa atong mga katigulangan. Nga hinangon kini o templo sa mga taong pinili sa Dios nga mahukmang buhi ni ining kalibutan. God is justice. God is justice. Mao ka na mga kaigso. Nga buhaton kini o templo. Tungod sa kalayo na mubuto, mulamok sa tibok kalibutan aron sa pagbuhat sa templong bulawan. Kung ang kadagatan hubas usab kini, mulutaw ang templo sa Dios nga platinum. Magtupad kini sila. Templong bulawan o templo nga platinum. God is justice. God is justice. Mao kana ang ending sa atong kinabuhi. Usa magkinabuhi kita nga malipayon, magkinabuhi kita nga magmasinundanon kanunay sa balaod nga gipakanaog sa Dios since time immemorial. Nga diin mao ang Republic Act 371 April of 1997, divine customary law since time immemorial na under kita sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Tungod sa balaang instrumento nga gigamit sa Dios nga diin mao si Honorable Dato Hidyawan na hulag-ayan mo Tatay Carmelin Escudero sa pagtuldok sa iyong tumiling kalibutan nga mao kini ang naghatag nato kasiguruhan sa atong kaluwasan. God is justice. God is justice. Salamat mga igsoon. Ug ginaot punta nga ang tanan nga atong napatalimhugan nilingtag na akaron na tin-aw ug ato kining matipigan individual ato kining ibarog sa atong kaugalingon. Magakahibusa kitang tanan mga pinili sa Dios pagsunod sa iyang batas. Dili mahibusa ang mga anak sa Dios pinaagi sa tao, pinaagi sa religion, association, organisasyon. Magkakahiusa ang tanang katawhan sa Dios, pinaagi sa pagsunod o pagkinabuhi sa batas ni kalibutan. God is justice. 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 Busa daghang salamat mga kaigsuunan sa inyong pagpaminaw ug ilabi na sa atong hanggaring ignon nga hatag kanato higayon ug niining tagna natapos naman ang atong seremonyas, aduna kita'y pagabuhaton nga mao ang blessing sa atong material ug maingon man pagtambal usab sa atong material kay dili man kita perpekto, tao lamang kita. O sa aduna instrumento sa Dios para maghugas sa atong sala, magpalong sa atong palatian, sa atong kaugalingon mga igsoon. Sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. God is justice. God is justice. God is justice. Salamat sa Diyos. Salamat sa liwanag ng araw mo. Salamat sa iyong ulo. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan
walang hanggang pagmamayo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga pagmamahal mo. Salamat sa mga pagmamahal. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wakas na pag-ibig mo. Salamat, iniibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang masasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan basta salamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritu Santo. Salamat sa liwanag ng buhay.
Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyong Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, ibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo, masasalamat sa iyo, masasalamat sa iyo. Walang hanggan. Walang hanggan.
iyo, salamat sa mga magulang ko, salamat sa mga kapatid ko, salamat sa lahat ng kaibigan ko, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat, ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok, salamat sa tibay ng loob, salamat sa landas ng magbabago, salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo, salamat. Salamat sa bawat taong nagmamahal, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat, ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang masasalamat, ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo, masasalamat sa iyo, masasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang salamat sa liwanag ng araw at buwan, salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat, ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritu. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggan at
sa'yo walang hanggan, basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyong Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, iniibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan, basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan, basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Masasalamat sa'yo, masasalamat sa'yo, masasalamat sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan. Salamat sa'yo. Walang hanggan, basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin, ang sa aking sandali ng aming buhay. Masasalamat sa'yo, walang hanggan.
Pasasalamat ako sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat pagsubok, salamat sa tibay ng loob, salamat sa landas ng pagbabago, salamat sa iyong Diyos, salamat sa wagas ng pag-ibig mo, salamat. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyong salamat, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritu Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang pagmumulay.
muling sandali ng aming buhay. Masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyong Diyos. Salamat sa wakas na pag-ibig mo. Salamat, ibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Magsasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang masasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Masasalamat sa iyo, masasalamat sa iyo, masasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Sa iyo aming Ama. Salamat sa iyong marita. Salamat sa liwanag ng panahon. Salamat sa iyong ilong. Salamat, Jesus. Salamat sa iyong pagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang masasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming salamat sa iyo walang hanggan. Salamat, Espiritu. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang pagmamahal mo. Salamat sa iyong Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat
Okay, ginapit na ako tanan sa pagparong na igsoon dito mga kapatid. Salamat sa iyo aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pamilinas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan.
kasaysayan ang lumipas. Kalayaang inaglaban, mukhang bibig mong binibigkas. Kasarinday nakamtam dahil sa dugong ibinuwis. Kasama ng mga luha, talbo'y pagod at hinagpis. Nahan ka na sa iyong kinalalagyan. Sa gitna ng makabuluhan, makulay mong kasaysayan. Ipadama at ipagpungli at panatiliing tanging gising. Makabayang bigtiin ng puso, diwa't damdamin. Malaya ka na, Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo, kasarinlan at kalayaan, hindi pababayaan. Kagayang bagong anyo ng pag-asa, Pilipino aking kapatid, mabuhay ka. Sa utsaling pakikipaglaban upang kapayapa ay makamtan at magapi ang kahirapan. Susulungan di mapipigil, di iiwas sa hamon ng kaunlaran, lalo kang lumalakas. Malaya ka na, Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo, kasarinlan at kalayaan, patuloy kong ipaglalaban. Kagayang bagong anyo ng pag-asa, Pilipino aking kaibigan, mabuhay ka. Mula noon hanggang ngayon sa Mindanao, Visayas at Luzon, kabayanihan mo'y narating. Pagdating ng bayan, malaya ka na, Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo, kasarinlan at kalayaan, hindi pababayaan. Kagayang bagong anyo ng pag-asa, Pilipino aking kababayan, mabuhay ka. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Di magpabiling kita sa pagbarong ng igsuol ng nalugo ang Panginoon at ikay magpasalamat. Gracias sa Amahan, gracias sa Anak, gracias sa Diyos Espiritu Santo Elohim, gracias, gracias, gracias. Amahan namang langit nun, balaan, gamahanan ikaw labaw sa tanan. Ikaw ang Diyos sa sinugdan o katapusan, Alpha and Omega. Ngaliin maong hangin, tubig, lupa o kalayo. Kamaturan pulong o balaang Espiritu, justice is God, God is justice po na Diyos. Ug ang mahal nga Espiritu Diyos nga may nagbuhat dining kalibutan ug nagmugna sa tanang kabuhatan. Tuburan sa grasya ug panalangin ining yuta mayong adlaw kanimo Ama. Ug mayong adlaw usab sa tanang mga balaan, mga kasantusan ug sa mga balaan, mga kasantasan. Mayon man sa tanang mga kaanghelan ug ilabinasan kauban sa matag usa kanamo karon dining taknaa ug sa tanang mga manulunta sa kalangitan, mga apo namo, mga hari rayna, prinsipe ug mga prinsesa. Maayong adlaw panahon.
Amang namo kalagit nun, yaning tagnakal ko Diyos, nagasampit kami kanimo alang sa pagpasalamat. Sa among pagkatapos ng panagtigong nga diin, gibuhat namong impormasyon di sa misyon. Alang sa pagbarog namong matag usabis sa imong balaod nga ipagkanaon din sa kalibutan since time immemorial. Tungod kay wala man kami mahimo o Diyos kung wala ikaw. Busa pagalangin in taon ang matag usa nga Espiritu Santo nga gibili nimo sa matag usa ka nabor sa pagpaliko alang sa imong buluton. Aron na kami mahimong salami o mabilo alang sa imong mga kababay. Kay diha man namo magkablagan kanimo ang tanan, busa among ginapanghayo usap ang tanan namong gipinginhan. Ug ginapasalamatan ug nagadahig kami kanimo atong kalitimong tinupa. Ilabi namin ang taknaan aron nga niya sa grasya sa among lamisa nga kiniimong panganinan aron sa paagi niini ug labaw sa tanan sa imong pangalan. Nga kini makahatag ka na dukang matag-usan ug dukang kasugkalikon ug pagkamayong lawas. Aron sa kami makapadayon ug magmalahod tayo ng kanunay sa kanamong mga buhat sa material o espiritual. Labi na ang pagsunod kanunay sa mahal mo nga balaod, nagipakanaog din sa kalibutan since time immemorial na diin mao ang Republic Act 371 April 1997 Divine Customary nandito kami sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines tungkol sa mga balang instrumento rabon dadoy kihawan na ulat ariyan patay kami diskudiro na mao kini imong gigamit aron sa pagtundok sa imong doratory ng kalibutan nga kami usab na kagan ug kasiguruhan. Panalangin usab ang mga kamot nga nagadala niini. Minatunta mas dagayaon pa ang grasya o panalangin nga ilang madawat sa ilang kalibanay. Ug ilabinari ni among office in Pasig nga diin ipangunahan kini sa among reyna prinsesa Barlotis la Plata Infante. Ikaw ang kanunay nga mag-intervensyon sa matag usa. Ikaw magatultog magadiya magatudlo sa tanan namong pagabuhaton aron kami kanunay nga magmalipayon magkahiusa ug mausad nga among madawat ang kantig imong bisaat kanamo diin ang kaluwasan kinabuhi nga walay katapusan. Ug limita na karon before kami magbulag-bulag ng grasya nimong ihatag ang kining salusaluhan ug ibalik na mo diya kanimo Dios sa pagpasalamat. Pinaagi sa imong balaan ngalan ug ibunyag niya Juan Bautista subak sa langan Elion Emmanuel Salvador del Mundo. Amen. Gracias sa Amahan, gracias sa Anak, gracias sa Dios Espiritu Santo Elohim. Gracias, gracias, gracias. God is justice. 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 Salamat sa Diyos. So nakatapos na kita mga kaigsunan. Ang kalinaw sa Diyos, mutuhop sa tanang sanabutan, mutipik sa kasing-kasing ugsaw na una. Sa kinaagman, magpagihugma sa Diyos yung bugtong anak batas. Kristo Jesus, atong Ginoo, dari ko nato. God is justice. God is justice. God is justice. Salamat sa Diyos. Morning po, God is justice. Salamat po sa makita, nanood, from Pedro Manilito, Salam.